3 araw na tumira rito ang biyenan ko, at ang asawa ko ay tila naging isang ganap na ibang tao. Nagsimula siyang magreklamo na masyadong mamantika ang niluluto ko, hindi raw malinis ang pagkakalampaso ko sa sahig, at maging ang boses ko raw ay masyadong malakas. Nakaupo sa tabi niya ang kanyang ina, dahan-dahang napabuntong hininga, "Anak, ang asawa mo ay talagang hindi marunong mag-asikasong pamilya." Tahimik lang akong naktiis. Sa ikatlong araw, umalis siya. Akala ko matatapos na ang lahat, ngunit hindi, mas naging sobra pa siya. "Hindi mali ang sinabi ni Mama, dapat mong baguhin ang nga ugaling iyan." Ngumiti lang ako ng bahagya at walang sinabi. Nang gabing iyon, nagbook ako ng tiket patungong Paris para sa isang buwang biyahe. Kinabukasan ng umaga, hinila ko ang aking maleta at umalis ang bahay. Kinagabihan, umuwi siya galing trabaho. Pagkakita sa walang lamang bahay, walang damit sa aparador, at maging ang refrigerator ay walang laman. Tinawagan niya akong 23 beses, ngunit nakapatay na ang telepono ko mula pa nang maupo ako sa waiting room ng paliparan. Maligayang pagdating sa Kwentong Kulay Abo Audio. Salamat sa inyong pagbisita at huwag kalimutang i-follow upang hindi ninyo makaligtaan ang anumang paglalakbay. Ngayon, magsimula na tayo. 30 ngayong gabi, ang hangin ay kasing bigat ni isang basang tuwalya na nakadikit sa mukha na nagpapahirap sa pahinga. Inilabas ko ang huling putahe, isang platong ginisang broccoli, na ang matingkat na kulay berde ay tila hindi nababagay at nakasisilaw sa kulay abong sala na ito. Ibinaksak ni Mateo ang kanyang sarili sa sofa, nakatagilit ang kurbata, ang nga mata ay nakatutok sa balitang pinansyal na tumatakbo sa screen, ang kanyang nga kilay ay makasalubong. Hindi man lang siya sumuyap sa hapakainan. "Kakain na." Napakahina ang boses ko, napakahina na tila natatakot akong mabulabok ang nga alikabok na nakalutang sa hangin. Sagot niya, hindi pa rin inaalis ang paningin sa TV. Lumapit ako, kinuha ang remote, at pinatay ang screen. Nawala ang nakakabinging tunog balita, at ang natira na lang sa buong paligid ay ang regular na pagugong refrigerator. Biglang dumilim ang mukha ni Mateo, ang kanyang mamata ay kasing lamig ng 2 talim ang kutsilyo na nakatutok sa akin. "Sinong may sabing patayin mo ang TV?" Nainis niyang tono, inilapag ko ang remote sa coffee table, nanatiling kalmado. Lalamig na ang ulam. Sumimangot siya, dahan-dahang lumapit sa hapagkainan, kinuha ang kubyertos, at hinalukay ang bawat putahe na parang nag-inspeksyon ang gakalakal. Sumubo siya ang gulay, ninuyan ng 2 beses. Lalong kumunot ang maalat. Ibinaksak niya ang kutsara at tinidor sa mesa, na lumikhang matalim na tunog. Tiningnan ko ang mangkok e nilagang baboy na halos walang asin. Kahapon lang umalis ang biyenan ko. Bago umalis, hinawakan niya ang kamay ni Mateo at sinabing tagos sa puso, "Anak, hindi sa nangingialam ako, pero ang asawa mo, pwede na sana ang lahat, kaya lang masyadong magastos at hindi masarap magluto. Paano kayo tatagal sa ganitong klase ng pamumuhay?" Sa 3 araw na iyon, para siyang isang inspektor na may hawak na mikroskopyo na nag-ikot sa buong bahay na pinahirapan kong ayusin, at sa huli ay nagbigay ng konklusyon, bagsak ako. At ang asawa ko, si Mateo, ay naging pinakamatapat niyang taga-suporta, at siya rin ang pinakamalupit na tagapagpatupad. "Kahapon sabi ni Mama masyadong mamantika ang sabaw mo. Ngayon naman napakaalat. Andrea, sinasadya mo ba?" Tumaas ang boses niya na parang nanlilitis. Hindi ko siya tiningnan, tahimik lang akong sumandok ng sabaw para sa sarili ko na napakatabang at lasang buto na lang. Bahagya akong ngumiti, isang ngiting nasa gilid lang ang labi, habang ang nga mata ko ay nanlalamig. "Ganun ba? Siguro hindi lang maganda ang panlasa ko ngayon." Tila mas lalong nagalit si Mateo sa pagiging kalmado ko. Tumayo siya bigla. Nakpalakat-lakat sa sala, parang isang nakakulong na hayop na nainis. Dumapo ang paningin niya sa covering sofa na pinalitan ko lang kaninang hapon, isang mainam na warm gray. Matagal ko itong pinili. "At anong kulay ba itong covering sofa?" "Ang baduy at mukhang mura." Tama si Mama, wala ka talagang tes. Halos iduro na niya ang daliri niya sa mukha ko. "At ang nga binili mong damit noong sale last year, ilang beses mo lang isinuot, nakatambak lang sa aparador at nagpapasikip." Sabi ni Mama, hindi dapat maging magastos ang isang babae, at pati na rin iyang boses mo. "Pwede bang hinaan mo?"
Kahapon nandito si mama. Kausap mo sa telepono ang kaibigan mo pero ang ingay niyo parang nag-awe, wala kang kaklas-klas bilang babae. Sabi ni mama, sabi ni mama, sabi ni mama. Ang tatlong salitang iyon ay parang isumpang paulit-ulit na bumubulong sa tenga ko. Ang babaeng iyon ay nanatili lang ditong ng 72 oras, ngunit tila nilagyan niyang napakaraming kamera at speaker ang buong bahay. Umalis na siya, ngunit ang kanyang anino, boses, at mga pamantayan ay nakatatak na sa isip ni Mateo. Naging voice recorder niya si Mateo. Isang matapat na tagapagpatupad, minsan pa nga'y malupit, at ako ang taong kailangang ituwid at ayusin. Tiningnan ko ang mukha niyang namumula sa galit. Tiningnan ang galabi niyang walang tigil sa pagsasalita. Bigla kong naramdaman ang isang nakakapanlamig na pagiging estranghero. 3 taong kasal, ako ang nag-asikasong lahat ng gawaing bahay. Sinuportahan ko siya sa tuwing make-overtime siya. Inalagaan ko siya sa tuwing magkakasakit siya. Ngunit hanggang ngayon ko lang napagtanto na hindi pala ako kailanman trinato bilang isang tunay na asawa. Akala ko dati magkakampi kami, sabay naming hinaharap ang buhay. Ngunit lumalabas na sa kanyang pananaw, isa lang akong pabigat na kailangang aprubahan ang kanyang ina para masabing pumasa. Ang nasakripisyo ko, ang napagtitimpi ko, ang kapalit pala ay hindi pag-unawa kundi pangingialam at pamumuna na lalong lumalala. Unti-unting nanlamig ang puso ko hanggang sa maging isang matigas na yelo. Tapos ka na ba? Ibinaba ko ang nga kubiertos at tiningnan siya. Ang boses ko ay napakakalmado na maging ako ay nanibago. Ang pagiging kalmado ko ay nakpatigagal sa kanya. Halatang nahihintay siya ang pagtatalo, ang iyakan, at hindi ang katahimikan na parang patay na tubig na pinapakita ko ngayon. May mali ba sa sinabi ko? May sinabi ba si mama na hindi totoo? Ipinilit niya. Sinusubukang panatilihin ang tinatawag niyang autoridad. Walang mali. Tumango ako at ngumiti pa. Tama ka, tama rin si mama. Tumayo ako at nagsimulang likpitin ang lamesa. Siguro inisip niya na sumuko na ako at tinanggap ko na. Bahagyang sumilay ang ngiti ang pagmamalaki sa kanyang labi. Bumalik siya sa sofa, nakdekwatro, at binuksan ulit ang TV. Sa kusina, malakas ang agos ng tubig. Hinugasan ko ang bawat mangkok, pinunasan ang bawat patak ng tubig, at inayos ng maayos sa kabinet. Ang bahay na ito na ibinuhos ko ang buong puso ko para ayusin. Ngayon, sa paningin ko, wala itong pinakaiba sa isang magandang hawla, at ayoko nang manatili pa rito. Nang gabing iyon, nakatalikot ako sa kanya habang nakahiga. Sa dilim, may kakaibang amoy ng sigarilyo na nakmumula sa kanya. Siguro dahil sa inis niya ngayong araw kaya nanigarilyo ulit siya. Binuksan ko ang telepono ko, ang liwanag screen ay nakreflect ng malamig na kislap sa aking nga mata. Isang one-way ticket sa Paris sa airline app, pinili ko ang petsa, nakbayad, at matagumpay na na-issue ang tiket. Pagkatapos, nakbook ako ang hotel sa gilid ng Ilocos. Matapos ang lahat, nak-message ako kay Bianca. Magbabakasyon akong 1 buwan. Ikaw muna ang bahala sa studio natin. Agad na tumawag ang telepono niya. Hindi ko sinagot, nag-message lang ako. Bukas ing umaga ang lipad ko. Wag kang mag-alala. Ikukuwento ko sayo. Nanahimik ng ilang segundo ang kabilang linya bago umilaw ang screen. Sig. Sapat ba ang pera mo? Sapat. Duktong pa niya. Mag-ingat ka. Renako. Pinatay ko ang telepono. Muling bumalot ang dilim. Sa likuran ko, nagsimula nang humilik ng mahina si Mateo, mahimbing ang tulog niya. Sabagay, bakit naman siya mag-aalala? Matagumpay niyang naipagtanggol ang autoridad ng ina niya. At naturuan na rin niya akong walang hiyang asawa. Sa paningin niya, malamang pakiramdam niya, napakatama at napakadakila niya. Minulat ko ang mata ko at tinitigan ang kisame, isang buong gabing walang tulog. Kinabukasan, pagbukang liwewe, mahimbing pa rin ang tulog ni Mateo, may bakas pa ang kasiyahan sa kanyang mukha. Tahimik akong bumangon at pumasok sa walk-in closet. Ang 28-inch kong maleta ay nakahanda na. Damit pang taksibol, damit pang tak-init, ilang mamahaling makeup, at lahat dokumento ko ay handa na. Nag-light makeup ako at isinuot ang isang mayos na beige trench coat.
Ang babay sa salamin ay may malinaw gunit determinadong mamata. Paalam Andrea. Paalam, sa babaeng dati umiikot lang sa kusina at sa kanyang asawa. Hinila ko ang maleta palabas ang pinto. Ang nagulong na gumugulong sa sahig na gawa sa kahoy ay lumikha ang mahinang tunog. Napahinto akong isang segundo, lumingon upang tingnan ang bahay na inubos ang 3 taon aking buhay. Maliwanag, malinis, walang kahit isang butil ng alikabok. Sayang at mula ngayon ay hindi na ito sa akin. Kinuha ko ang susi sa bag ko at marahang inilapak sa shoe cabinet. Sa posisyon na madaling abutin ni Mateo araw-araw. Pagkatapos ay binuksan ko ang pinto at lumabas. Walang anumang paglingon. Nagising si Mateo sa gutom, masakit ang ulo na parang may hangover. Nahihirapan siyang bumangon, madilim ang kwarto. Kinapa niya ang telepono, namnam kabi sa screen. May urgent project ang kumpanya nila ngayon, naging abala siya hanggang alas 4 niglang madaling araw bago nakawi, at nakatulog agad pagiga. Out of habit, tinawag niya ako, Andrea, gutom na ako. Walang sumagot. Ang sala ay nakakatakot ang katahimikan, sumimangot siya na may halong inis. Ganitong oras na hindi pa nagluluto, kinalatkat niya ang kanyang sinalas palabas, madilim ang bahay, nakasara ang lahat ng kurtina. Tinawag niya ulit ang pangalan ko, wala pa ring sagot. Inisip niyang nagtatampo lang ako at umuwi sa mga magulang ko. Hindi na bago ang dramang ito, karaniwan bago magtatlong araw ay kusa na akong babalik. Ngumisi nang may pangungutya si Mateo, ano pa bang magagawang isang babae? Kinuha niya ang kanyang telepono at sanay na tinawagan ang numero ko. Isang malamig na boses na robot na babay ang sumagot sa kabilang linya. The number you have dialed is currently turned off. Nakapate. Napatigil si Mateo. Hindi ito normal. Dati, kahit gaano pa ako kagalit, palaging bukas ang telepono ko para sa kanya. Isang hindi may paliwanag na pakainis ang umusbong sa kanya. Binuksan niya ang ilaw sa sala. Nakakasilaw ang liwanag kaya napapikit siya. Kumakalam na ang sikmura niya, dumiretso siya sa refrigerator para humanap ng makakain. Pagkabukas ng pinto, napatulala siya. Ang malaking refrigerator ay walang laman, walang malamig na chok na gusto niya, walang lumpia na ginawa ko na, walang hiwang prutas sa Tupperware, at wala ni isang boteeng at sara, mayroon lamang isang maliit na sticky note na nakadikit sa pinto. Ang sulat kamay ko ay maayos ngunit malayo, bahala ka na sa hapunan mo. Biglang bumigat ang puso ni Mateo. Hindi ito pagtatampo, para itong isang deklarasyon. Isang masamang kutob ang dumating. Sumugot siya sa kwarto at padabok na binuksan ang pinto nga aparador. Sa kaliwa, kung saan dati nakasabit ang nadamit ko, madamit, jacket, polo, ang iba't ibang kulay nga 4 na season na naging pamilyar sa kanya at tinuring niyang normal. Ngayon ang natitira na lang ay ang nga walang lamang hanger na umugoy na parang nga ibong hinubaran nga balahibo. Sumugot din siya sa banyo. Sa ibabaw ang lababo, nawala ang lahat ng makeup ko, mula sa toner, serum hanggang moisturizer at eye cream. Ang pingkong baso at sipilyo ay nawala rin, para bang hindi ako kailanman umiral sa bahay na ito. Isang hindi pa nararanasang pagkatakot ang tila isang malamig na kamay na sumakal sa puso niya. Ngayon lang niya napagtanto na ang lahat ay wala na sa kanyang kontrol. Hindi ako nagtatampo. Talagang umalis ako. Nangingingi ang kamay niya habang tinatawagan ulit ako. Nakapatay pa rin ang telepono, hindi siya sumuko at paulit-ulit na tumawa. Minsan, 2 beses, 10 beses, sa bawat pagkakataon ay ang malamig na boses lang ang naririnig. Parang nababalif siyang nakaupo sa gitna ng walang laman na sala, automatikong pinipindot ang radial. Nakapatay pa rin ang ika-23 tawag. Ibinaksak niya ang telepono sa sofa. Ang pakiramdam ng kabiguan at takot ay lumamon sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya sa paligid. Ang bahay na ito ay pinili naming dalawa. Ang nga painting sa pader ay ako ang bumili. Ang nga halaman sa balkonahe ay inalagaan ko. Ang kulay ng carpet ay pinili ko. Kahit saan ay may bakas ko. Ngunit ngayon, ang nga bakas na ito ay parang pinagtatawanan siya. Pinagtatawanan ang kanyang pagmamayari at katangahan.
Sa unang pagkakataon, napagtanto niya na kapag wala ako, ang bahay na ito ay isa na lamang malamig at walang lamang shell. Naalala niya ang nga sinabi niya kagabi, bawat salita ay parang kutsilyong bumabalik at sumasaksak sa kanya. Nireklamo niya na maalat ang niluto ko, pero ngayon, kahit isang mangkok mainit na sabaw ay wala siya. Nireklamo niyang baduy ang pinili kong cover sa sofa, pero ngayon ang malamig na sofa na lang ang kasama niya. Sabi niya magastos ako, pero hindi niya alam, sa tuwing gagastos ako ay pinag-isipan ko ang bawat sentimo para punuan ang nga bagay sa bahay na ito na hindi niya kailanman napansin. Umilap ng matindi ang tiyan niya sa gutom at panlulumo. Kinuha niya ang telepono para umorder ang pagkain, pero kahit anong scroll niya ay hindi niya alam kung ano ang gusto niyang kainin. Dati palagi ko siyang tinatanong kung anong gusto niya at ako mismo ang nagluluto at naghahain sa kanya. Bigla siyang nahulog sa isang napakalaking kawalan. Lumalabas na pag-alis ko. Kahit ang pangunahing bagay para mabuhay ay hindi niya kayang gawin. Isa lang siyang malaking bata. Ang napagtantong ito ay nagbigay sa kanyang kahihiyan at matinding takot na hindi niya alam kung saan kakapit. Napaupo siya sa sofa. Tinitingnan ang dilim sa labas ng bintana na unti-unting bumabalot, pakiramdam niya ay hinihilarin siya pababa sa isang walang hanggang bangin. Samantala, ako ay nakaupo sa loob ng eroplano, 10 kilometro ang taas. Lumilipad ang eroplano sa makakapal na ulap, sa labas ng bintana ay ang kumikislap na Milky Way. Ang pagpatay ko sa telepono ko ay pagpatay na rin sa lahat ng ingay at gulong nakalipas na 3 taon. Medyo masama ang pakiramdam ng tiyan ko dahil sa turbulence, pero sa puso ko ay may hindi may paliwanag na gaan, parang isang ibong nakawala sa hawla, na sa wakas ay makakalipat na sa sarili nitong kalangitan. Paris, nandito na ako, may panghihinayang ba sa nakaraan? Siguro meron. Pagkatapos ang lahat, 3 taon kong ibinuhos ang buong puso ko, ngunit mas nangingibabaw ang pag-asa para sa hinaharap. Alam ko, mula sa sandaling lumapak ang eroplano, ang buhay ko ay lilipat sa isang ganap na bagong pahina, isang kabanata na para lamang kay Andrea. Maayos na lumapak ang eroplano sa Charles de Gaulle Airport. Ang umaga sa Paris ay may dalang banayat na lamig at halumikmik, ibang-iba sa tuyong init ng tak-araw sa Manila. Hindi ako nagmadaling pumunta sa hotel, hinila ko ang maleta papasok sa isang cafe sa airport, umorder ang isang mainit na latte, nakaupo at pinapanood ang mga taong may iba't ibang nasyonalidad na nagmamadaling nagdaraan. Ang pakiramdam ko ay napakagaan na para bang tinanggalan ako enga hindi nakikitang kadena. Binuksan ko ang telepono ko. Sa isang kisap mata, bumuhos ang dusa-dusa ng missed calls at hindi mabilang na mensahe. Lahat ay galing kay Mateo. Tiningnan ko lang ng mabilis, gaya ang inasahan. Pagtatanong, pagpapanik, at anti-anting naging mga voice message na nagmamakawa. Walang emosyon, dinilit ko lahat, pagkatapos ay nakpost akong status. Ang larawan ay ang maambon na umaga sa tabi ng ilog Seine. Ang tubig ay nagre-reflect sa mga lumang tulay at mga tahimik na gusali. Sa tabi ay isang umusok na kape, caption, ang pag-isa ay isa ring uri ng kaligayahan. Maingat kong in-adjust ang privacy settings. Ay block si Mateo, ang kanyang ina, at ang lahat ng posibleng makbalita, at hinayaan kong si Bianca, ang pamilya ko, at ang gatunay na malapit sa akin lang ang makakita. Kakapost ko pa lang, nag-pop up na ang notification. Nag-heart agad si Bianca at nag-comment. Enjoy sa bakasyon mo, Reyna ko. Sabihin mo lang kung may ipapaship ka internationally. Natawa ako at sumagot. Kumita ka lang ang pera para sa akin, sapat na. Pagka-check-in ko, ang unang ginawa ko ay ibabat ang sarili ko sa bathtub na puno ng essential oils. Niyakap ang maligamgam na tubig ang katawan ko at inanot din ang lahat ng pagod at alikabok na naipon sa loop ng 3 taon. Pumikit ako, at sumagi sa isip ko ang imahe ni Mateo na nakpapanik sa paghahanap sa akin. Masaya ba ako? Pero mas nangingibabaw ang isang malamig na kapayapaan. Iyan ang halagang dapat niyang bayaran. Nang gamitin niya ang pamantayan ng kanyang ina para husgahan ako, dapat alam niya na darating ang araw na ito. Sa kabilang banda, halos walang tulog si Mateo sa buong gabi. Kinabukasan nang pumasok siya sa kumpanya, maitim ang ilalim ng mata niya at gulong-gulo ang isip niya. Sa meeting, nang hingin ng boss ang opinyon niya tungkol sa bagong proyekto,
blanko ang isip niya, wala siyang masabing kahit ano, pinagalitan siya sa harap ng lahat ng katrabaho, isang kahihiyan na hindi pa niya nararanasan, dagdag pa ang umuusbong na inis. Oras ang tanghalian, naktago siya sa hagdanan, matagal na nakalinlangan, at sa wakas ay tinawagan ang nanay ko. Hindi siya nangahas na magtanong ng direkta. Paligoy-ligoy lang, "Ma, kamusta po kayo? Tumawag po ba si Andrea sa inyo?" Napatigil nga isang segundo ang nanay ko, nanatiling kalmado ang boses. "Okay lang. Bakit? Nag-away ba kayo?" Bumigat ng tuluyan ang puso niya, hindi po siya umuwi. Nautal siyang sumagot, "Ah, wala po, nagtatanong lang." Sabi po niya sira ang phone niya, hindi ko siya makontak. Anong klaseng tao ba ang nanay ko? Paanong hindi niya malalaman na may problema? Kayo na ang lumutas sa problema ninyong dalawa. Malaki na si Andrea, alam niya ang limitasyon niya, pero kung inaapi mo siya, hindi ako papayag. Natapos ang tawag. Sumandal si Mateo sa malamig na pader. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ng malinaw kung ano ang pakiramdam ang kawalan ang magagawa. Hindi niya ako mahanap, at wala rin siyang kakampi. Ngayon lang niya naintindihan na ang relasyon namin ay mas marupok kaysa sa inaakala niya. Palagi niyang iniisip na mahal ko siya at hindi ko siya kayang iwan. Ang bahay na iyon ay ang aking buong mundo. Ngunit umalis ako nang walang anumang pasabi. Iniwan siya kasama ang walang laman na shell na iyon. Samantala, tinitikman ko ang sikat na macharon ng Paris, matamis ngunit hindi nakakaumay. Natutunaw ng banayat sa dulo ang aking dila, parang lasa ng kalayaan. Naglakad ako sa Champs, Elysees hindi para mamili, kundi para lang panoorin ang nga magagarang bintana at ang nga eleganteng tao. Nakaupo ako buong hapon sa Tuileries Garden, pinapanood ang makalapati na mabagal maglakad at ang mga bata na naglalaro sa tabiing fountain. Dito walang nakakakilala sa akin, walang nanghuhusga sa akin. Hindi ako asawa ang sinuman, hindi rin ako manugang ang sinuman. Ako lang si Andrea. Pagsapit ang gabi, nag-video call si Bianca. Nang makita ang kumikinang na Eiffel Tower sa likuran ko, hindi niya naitago ang pagkaingit. "Grabe, ang galing mo, Miss Andrea, alis kung kailan gusto, ang cool." Humigop ako ang wine at itinas ang baso sa screen. Para sa kalayan, mababaliw na si Mateo. Tumawa siya ng malakas. Ngayong araw pumunta pa siya sa studio natin at nagtanong kung saan ka nagpunta. Sabi ko hindi ko alam. Ang sarap pakmasdan ang tulala niyang mukha, hindi lang siya sanay na biglang nawala ang kanyang all-around mate. Kalmado ang boses ko. "Kailan mo balak umuwi? Mag-enjoy ka ba ng buong isang buwan?" "Hindi." Umiling ako, umangat ang sulok ng labi ko. "Nandito ako para magitrabaho." Napatigil si Bianca. Magitrabaho sa Paris, isang oportunidade na sapat na para umangatang estúdio natin sa mas mataas na antas. Tumingin ako sa labas ing bintana, kumikinang ang nga ilaw ing Paris, at samga mata ko rin ay may kislap na ganun din. "Mateo, akala mo ba nagtatampo lang ako at nagbabakasyon? Mali ka, ang pagkawala na ito ay hindi ko katapusan kundi ang aking simula. At ikaw, mula pa nang isara ko ang pintong iyon ay inalis na kita sa mapang aking kinabukasan." Ang pinilit na independenteng buhay ni Mateo ay nagsimula. Sa unang araw, punong-puno siya ang sigla. Nagdesisyong magluto para patunayan na kahit wala ako, maayos pa rin ang buhay niya. Ang resulta, nahugas ang bigas, tumalsik ang tubig sa buong kusina, nahiwa ang gulay, muntik nang mahiwa ang daliri, binuksan ang kalan pero nakalimutang buksan ang range hood. Umusok ang buong bahay na nakpasakit sa mata niya, na naging dahilan para umubo at maluha siya. Sa huli, isang sunok at itim na itlog na hindi mo na makilala kung ano at sinaing na hilaw ang naging hapunan niya. Napilitan siyang kumain ang 2 subo, at ang natira ay itinapon ng diretso sa basurahan. Sa ikalawang araw, tuluyan na siyang sumuko at pumili na lang mag-order ng pagkain samgyeopsal, inihaw, fried chicken. Ang nga junk food na dati kong mahigpit na kinokontrol ay naging salbabida na niya ngayon. Sa ikatlong araw, tiningnan niya ang bahay na puno ang nga kahon ang takeout, nakalat na maruming damit, at ang manipis na alikabok na nagsisimula ng kumapit sa lahat ng bagay. Sa unang pagkakataon, bumigay siya.
Sanay siya na pag-uwi niya ay makintap ang sahig. Sanay siya na pagkatapos kumain ay may nakahiwa ng prutas. Sanay siya na ang nahinubat na damit ay malinis at nakasabit muli sa aparador kinabukasan. Ang nga bagay na itinuturing niya dati bilang normal na nangyayari, ngayon ay naging isang luho na hindi niya maabot. Sinubukan niyang maglaba, ang resulta, isang puting polo ang isinama sa kupasing maong. Pakalipas ang isang oras, hawak niya ang isang limitadong edisyong puti at asul na polo. Inis niya itong itinapon sa sahig. Lalong tumindi ang galit sa puso niya, sa huli ay hindi na siya nakapagpigil, tinawagan niya ang nanay niya. Hello, pagkakonekta pa lang, nanginginig na ang boses niya na parang iyak na, Ma, hindi ko na kaya. Nagsimula siyang magreklamo. Ang bahay ay parang basurahan sa gulo, araw-araw siyang bumibiling take-out. Sinisi niya akong malupit, sinisi akong hindi marunong umunawa. Sa kabilang linya, noong una ay nakikisimpatiya ang ina niya at pinagalitan akong ilang beses. Iyang si Andrea, palihing-palihi ang ugali, bilang asawa, anong klaseng asal iyang maglalayas ng bahay, pero matapos makinig sandali, natahimik din siya. Sa huli sinabi niya, ano namang magagawa ang nga babay? Hayaan mo lang siya. Panigurado pakalipas ang ilang araw at naubusan na siyang pera sa labas at nahirap, kusarin siyang babalik ng maamo. Nang marinig ito ni Mateo, pakiramdam niya ay may punto ito. Tama, siya ang may hawak ang supplementary card. Magkano ba ang pera ko? Ang trabaho ko ay isang maliit na studio lang, siguradong hindi ako tatagal. Pag-isip dito, medyo gumaan ang look niya. Nagdesisyon siyang hintayin na lang akong magpakumbaba. Naniwala siya na siya ang huling mananalo. Inisip niyang hawak niya ang buhay pinansyal ko, ngunit hindi niya alam. 3 taong naging libreng kasambahay niya. Ang studio ko sa pamamahala ni Bianca ay matagal nang umunlad. Ang kita ko ay 3 beses kaysa sa kanya. Hindi ko kailanman nagamit ang supplementary card na iyon. Iyon ang aking pride, at ang aking huling baraha. At sa oras na ito, nakaupo ako sa meeting room isang nangungunang kumpanya ang disenyo sa Paris. Suot ang isang maayos na suit. Ang nakaupo sa harap ko ay si Mr. Pierre, isang malaking panggalan sa industriya ang disenyo sa France. Miss Andrea, nakita ko ang iyong disenyo. Kumislap ang pahanga sa kanyang asul na mga mata. Mayroon itong napakagandang Eastern spirit at nakasama sa modernong minimalist na estilo. Gustong-gusto ko ito. Ngumiti ako at sumagot ng matatas sa French. Salamat Mr. Pierre. Iyon din ang direksyon ng kolaborasyon na nais kong talakayin sa pagpunta ko rito sa Paris. Hindi ako kailanman pumunta rito para lang magbakasyon. Kalahating taon na ang nakararaan nang kusa akong makipag-ugnayan sa team niya via email. Ang biyaheng ito ay para isara ang isang design collaboration project. Nitong nga nakaraang araw, sa umaga ay nakobserba ako sa merkado, sa gabi ay nakayos ang proposal, hindi nakaksaya ng kahit isang minuto. Araw-araw nagvi-video call si Bianca. Bukod sa pagre-report ang trabaho sa studio, nagla-live broadcast din siya ang kahabag-habag na buhay ni Mateo. Alam mo ba, tumawag sa akin yung management ng Chondo kanina. Nagrereklamo daw ang nga kapitbahay kasi yung basura sa tapat ng pinto ni Mateo ay nangangamoy na. Tumatawa siya na halos manginig ang katawan. Habang naka-face mask ako at nagbabasa ang project documents, sumagot lang ako ang mahina. Ang lahat ay nasa aking inasahan. Isang malaking bata na sanay na pinagsisilbihan, kapag biglang nawala ang kanyang tagapagsilbi, ang buhay niya ay tiyak na babagsak. Hinihintay ako ni Mateo na magpakumbaba. Habang hinihintay ko naman siyang makita ang realidad. Makita kung sino talaga ang umaasa sa bahay na ito, at makita kung gaano karupok ang kanyang nakakatawang pakiramdam ang superiority. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Ang design proposal ko pagkatapos ang maraming rebisyon at pagtatalo, sa wakas ay tinanggap na ang team ni Pierre. Ang unang hakbang ng kooperasyon ay naabot na, at si Mateo ay tuluyan na ring hindi nakapaghintay. Sa buong isang linggo, ang telepono ko ay tahimik na parang bato, walang tawag, walang text. Tila mas maganda ang pasensya ni Mateo kaysa sa inaasahan ko. Marahil ang hayaan mo na lang siya.
Kusa rin iyang babalik ng kanyang ina ay naging kanyang sandigan. Siguro araw-araw niyang kinakalkula ang balansa ang pera ko sa card. Iniisip niya siguro na nakpapagala-gala ako sa ibang bansa. Hirap na hirap at magmamakaawa sa kanya. Nakakahiya. Ang hinihintay niya ay hindi isang tawak na nagmamakaawa kundi isang sampal sa mukha na magpapadurok sa kanya. Isang college friend niya, na kaibigan din namin, ang nag-sharing post ni Bianca at natag siya. Ito ay isang setting 9 na litrato. Sa unang litrato, kami ni Bianca kasama ang ilang blonde at blue-eyed na foreigners ay nakatayo sa harap ng backdrop na may malaking logo na B.A. Studio. May hawak na champagne glass at nakangiti ng malawak. Ang B ay Bianca, ang A ay Andrea, ito ang studio namin. Sa ikalawang litrato, nakatayo ako sa harap ng glass pyramid ng Louvre, nakasuot ng pulang damit, may tiwala sa sarili na nakakasilaw. Sa ikatlong litrato, nakaupo ako sa tabiing carousel sa paanan ng Eiffel Tower, may hawak na ice cream, nakangiti na parang bata. Bawat litrato ay ang pinakamaliwanag na bersyon ko. Isang liwanag na inalagaan mula sa kalayaan at karera, na nagliliwanag mula sa look. Hindi pa ako nakitang ganito ni Mateo. Sa kanyang alaala, palagi akong nakapambahay, walang makeup, at amoy kusina. Ayon sa ay sinulat ni Bianca. Congratulations sa studio natin sa pagpirma ng strategic partnership sa L&P Design in France. Ang biyahe sa Paris ay isang tagumpay. Ang partner ko, at Andrea, ikaw ang the best. Zoom in ni Mateo ang group photo. Namukhaan niya ang lalaking may uban na nakatayo sa tabi ko si Pierre. Noong nakaraang buwan sa isang company meeting, ginamit pa niya ang ngagawa ni Pierre bilang industry standard, at pinilit ang nga empleyado na matuto mula rito. Ngayon, ang asawang dati niyang pinipintasan na walang test at marunong lang gumastos, ay nakatayo sa tabi ni Pierre. Pumipirma ang kontrata na ni hindi niya pinapangarap. Ngayon lang niya nalaman, pumunta ako sa ibang bansa hindi para maglaro, hindi para mag-relax, kundi para magtrabaho. Isang bagay na wala man lang siyang karapatang tingalain, ang pakiramdam ng pagtataksil, ang pagkawala sa kontrol ay parang tsunami na humampas sa kanya. Naramdaman niyang para siyang isang malaking biro. Dito, kinakalkula pa niya ang aking allowance, hinuhulaan kung kailan ako iyak at babalik. Habang ako, namumuhay sa buhay na hindi niya maabot. Galit, inggit, takot, at kahihiyan. Ang lahat ay marahas na nakbabanggaan sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kamay niyang nakpadala sa akin ang mensahe. Ang lakasing loob mong mag-abroad mag-isa at makipag-picture pa sa mga lalaki. Andrea, ano ba ang tingin mo sa pamilyang ito? Saan mo ilalagay ang mukha ko? Ang tono ay nananatiling mapanuri at nagmamagaling. Para bang ako ang mali. Nang oras na iyon, nakdiriwang kami ni Bianca para sa kontrata, nag-enjoy sa isang tunay na French dinner. Pagkabasa ko ang mensahe, tinamat pa akong sumagot, ilang oras ang lumipas, nang matapos na ang dessert at naubos na ang huling patak ng champagne, mabagal kong kinuha ang telepono, at sumagot lang ng isang pangungusap. Isang lugar na hindi na kailangan pa. Pagkatapos mag-send, itinapon ko ang telepono sa bag. Alam ko na ang isang pangungusap na iyon ay sapat na para manginig siya sa galit, at gaya ang inaasahan, agad na tumunok ang telepono ni Bianca. Si Mateo. Hindi niya sinagot. Tumawag ulit siya. Ni-loudspeaker niya at inilapak sa mesa. Matagal na ring, walang gumalaw. Hanggang sa kusa itong mamatay. Ang sarap. Nag-thumbs up si Bianca at tumawa ng may kasiyahan. Ganyan dapat pakitunguhan ang ngalalaking ganyan, para matikman niya kung anong pakiramdam ang walang magawa at mabalif sa inis. Ngumiti ako at hiniwa ang isang maliit na pirasong na foie gras at isinubo. Ang malambot at malinamnam na lasa ay natutunaw na may halong kaunting alak. Ang galit sa akin ni Mateo ay parang pampalasa lang sa putaheng ito. Kung meron, mas maganda, kung wala, ayos lang din. Ang talagang nagpapasaya sa akin ay ang pakiramdam ang pagkakaroon oportunidad at kakayahang kontrolin ang sarili kong buhay. Mateo, akala mo ba makokontrol mo ako? Maali ka, mula sa sandaling nagpasya akong umalis, nakiba na ang may hawak nga patakaran ang laro natin. Ang walang magawang pagwawala ni Mateo ay mabilis na nakiba ang direksyon.
Ang bagong destinasyon niya ay ang nakisang tao na makikinig pa sa kanyang reklamo ang kanyang ina. Tumawag ulit siya sa bahay, pero sa pagkakataong ito ang boses niya ay hindi na nagtatampo, kundi galit, at may kaunting pagsisisi. Ma, hindi ba't sabi mo naubusan na siya ng pera? Hindi ba't sabi mo babalik siya ng kusa makalipas ang ilang araw? Ngayon tumakbo siya papuntang France at nakapirma pa ang kung anong kontrata. Sa kabilang linya, nakpanik din ang ina niya. Palagi niyang iniisip na isa lang akong housewife na umaasa sa anak niya, nabubuhay sa parang asawa, na kung aalis ako kay Mateo ay hindi ako mabubuhay. Ang pumunta sa ibang bansa at pumirma ang kontrata ay ganap na labas sa sakla ang kanyang pag-unawa. Impossible, saan siya kukuha ang pera? May ganun ba siyang kakayahan? Ang unang reaksyon niya ay hindi maniwala. Nakakagulo na ang gatao doon, malinaw ang pictures, mapepeke ba iyon? Lahat ng kaibigan ko nakita. Ngayon siguradong alam na ang buong kumpanya na iniwan na akong asawa ko, wala na akong mukhang ihaharap. Alo sumigaw na si Mateo. Dun lang niya napaktanto na seryoso talaga ang lahat. Kinabukasan, hindi na siya makaupo ng tahimik, kinuha ang spareki at direktang pumunta sa bahay. Pagbukas pa lang ng pinto, isang maasim na amoy ngepanis na tirang pakain na halo-halo sa amoy na bubulok na basura ang sumalubong sa kanya. Sa may pinto, nakatambak ang ngasupot ang basura na hindi na itapon, ang coffee table ay puno ang nga kahon ang takeout, nakalat ng nga bota ang tubig, at sa sofa ay nakakalat ang kupas na polo ni Mateo. Agad niyang tinakpan ang ilong. Sumimangot na pumasok, at tiningnan ang bahay na dating kumikinang at maayos na ngayon ay naging isang tunay na basurahan. Sa unang pagkakataon ay nasyok din siya. Diyos ko po, anong klaseng pamumuhay ito para maging ganito? Bulong niya habang nagsimulang maglinis. Noong una akala niya madali lang ito, pero nang kailangan niyang yumuko para pulutin ang bawat kahon na puno ng mantika, nang kailangan niyang tiisin ang mabahong amoy para ihiwalay ang nga maruruming damit ng anak niya. Nang pagkatapos maging abala buong umaga, masakit ang likot ngunit magulo pa rin ang bahay. Doon lang niya naintindihan na ang nga gawaing bahay na sinasabi niya noon na dapat gawin ang nga babay. Kung gaano pala ito nakakapagod. Pagsapit ang tanghali, parehong ayaw nang magluto ang mag-ina. Nag-order si Mateo ang takeout, habang hawak ang ina niya ang 150 pisong lunchbox at kumakain en walang gana. At nagsimulang bumulong-bulong. Iyang si Andrea na iyan, kahit maraming kapintasan, aminin ko na magaling siyang mag-asikasong bahay, mas masarap pa ang luto niya kaysa rito. Nang marinig ito ni Mateo, lalo siyang nainis. Ang lahat nga hinanakit niya nitong nga nakaraang araw ay sa wakas ay nakahanap ng labasan. Ibinaksak niya ng malakas ang kutsara, at sa unang pagkakataon ay nagalit siya sa mismong inang palagi niyang sinusunod. Anong silbi ang pag-usap natin tungkol diyan ngayon? Kung hindi mo lang palaging sinasabi na ganito siya kasama, at ganyan siya kasama, abot ba tayo sa ganito? Napatulala ang nanay niya. Hindi makapaniwalang magsasalita ang anak niyang ganung tono. Ma, para naman sa kabutihan mo, to ako ang nanay mo, sasaktan ba kita? Nakita ko kung paano siya gumastos, at alam kong hindi siya marunong mabuhay ng maayos. Gumagastos siya, pero pera mo ba o pera ko? Para niya iyon galing sa studio niya. Kung paano niya gustong gastusin yon, anong karapatan mong makialam? Ginawang sandata ni Mateo ang lahat ng nakita niya sa social media feed ko, at ginamit pabalik sa kanyang sariling ina. Ang walang utang na look mo, dahil lang sa ibang tao ay may lakas kang look na sigawan ang nanay mo. Nanginginig siya sa galit, isang alitan na dapat sana ay magkakampi silang lalaban sa akin, ngunit sa huli ay naging isang labanan sa pagitan ng mag-ina. Habang ako, nakaupo sa hotel sa Paris, pinakikinggan si Bianca na inulat ang nangyayari, kalmadong umiinom afternoon tea para hayaan siyang tikman ang nga responsibilidad na ipinilit niya sa akin. Para hayaan siya at ang anak niyang paborito niya na sisihin ang isa't isa kaysa direktang mag-away. Mas epektibo ito, at mas nakakainsulto. Hindi ko na kailangang gawin pa mismo, sarili nila ang nahila sa kanila pababa sa putik na sila mismo ang gumawa. Ang galing. Sumubo ako ng isang maliit na piraso ng magandang opera check. Lalong masarap ang dessert ngayon. Nasa ibang bansa ako, at lumilipat ng mataas ang karera ko.
Habang si Mateo at ang kanyang ina sa Pilipinas ay parang nagbuhol-buhol na sinulit. Ang pagkakaibang iyon ay nagpapagaan ang pakiramdam ko, ngunit hindi pa ito sapat. Ang gusto ko ay tuluyan siyang durugin, para maunawaan niya mula sa kaibuturan ang kanyang pagkatao na ang pamumuna niya nun ay nakakatawa at napakakitit ang pananaw. Matapos masara ang partnership kay Pierre, agad na in-upload ni Bianca ang balita sa opisyal na account NS Studio. Nakahanda na ang article nun pa, at ang titulo ay saktong sampal sa mukha. Mula silangan hanggang kanluran, nakipagkamay ang studio sa top French design, binubuksan ang bagong panahon ng estetika, detalyado ang nilalaman tungkol sa background in partnership, ang kahalagahan ng proyekto, at ang proseso ang pagtatrabaho ko sa team ni Pierre. Kasama rito ang nga maingat na piniling larawan. Isa rito ay nakatayo ako sa harap ng floor-to-ceiling window na nakikita ang buong Paris, hawak ang blueprint habang kausap si Pierre. Ang sikat na araw mula sa likuran ay bumabalot sa akin ng gintong liwanag, kalmado, may tiwala sa sarili, matapang. Sinatya rin ni Bianca na ay turn-on ang share to social media option, habang nakikiusap sa ilang media at KOL sa industriya na ipalaganap ito. Agad-agad ang epekto. Sa wala pang kalahating araw, umabot na sa 1,000 ang views. Mabilis na na-share ang isang katrabaho ni Mateo ang article sa company group chat nila. May bago na namang master sa industriya natin, ang galing da studio na tunakuha ang partnership ng L&P at Mateo. Panggalan din ng Mrs. mo Andrea diba? Huwag mong sabihin na siya itong master na ito. Sumabog ang group chat. Walang tigil sa pakring ang telepono ni Mateo. Binuksan niya ang article at nakita ang litrato kong nakatayo sa gitna ng liwanag na punong-puno ng kumpiyansa. Ang pakiramdam ay parang sinampal sa mukha at sobrang sakit. Naalala niya hindi pa matagal na ang nakalipas, siya mismo ang naging mapanlight sa akin. Sinabing ang studio ko ay laro-laro lang, pampalipas oras lang at hindi kayang makipagsabayan. Sinabihan pa niya ako na hindi ako marunong mag-focus sa career kaya dapat sa pamilya na lang. Lumalabas na ang tinatawag niyang laro-laro sa kanyang paningin ay umabot na sa antas na hindi niya pinapangarap. Ang tinatawag niyang hindi gumagawa ang tama ay ang propesyon na buong puso kong hinahabol at ipinagmamalaki. Patuloy na tumatalbok ang nga mensahe sa group chat. Ang galing mo magtago ah. Ang galing pala ang misis mo hindi mo man lang sinasabi. Nag-asawa ka ba ang babae o ang kayamanan? Ipakilala mo naman. Gusto ko makilala si Madam Andrea. Magasalitang parang papuri, ngunit kay Mateo ngayon, bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay hinubaran siya at itinapon sa gitna ng maraming tao para pakmasdan at pag-usapan, ang kanyang ego. Ang kanyang pagkalalaki na laging ipinakmamalaki, ay lubos na dinurok ng artikulong ito. Tahimik siyang umalis sa company group, nakulong buong araw sa opisina at hindi nangahas na humarap kahit kanino. Hanggang ngayon ay naunawaan na niya na ang distansya sa pagitan ko at niya ay hindi na ganoon sa iniisip niya. Akala niya nasa itaas siya at nakatingin pababa sa akin, ngunit sa totoo lang, nasa kabilang bundok na ako, mas mataas at mas malayo, pinapanot siyang nakpupumilit pa rin sa kanyang sariling balon. Ang pakadurok na ito sa karera, mas masakit pa kaysa sa magulong bahay, mas masakit pa kaysa sa mga masasamang pagkain. Dahil direkta nitong itinatanggi ang lahat ng halagang pinaniwalaan niya dati, ang lalaking haliging pamilya ay hindi pala talaga nakatayo ng matatak. Habang ako ay nakaupo sa hotel room, pinapanot ang patuloy na pagtaas ang views, ang nga mensahe ang pakikipagtulungan na patuloy na dumarating. Kalmado ko lang pinatay ang laptop, ang lahat ay nasa aking makamay. Mateo, simula pa lang ito, ang nga bagay na dati mong minamaliit, pinagtatawanan, ipapatikim ko sa iyo pabalik ng dahan-dahan, ng double. Tuluyang gumuho ang mundo ni Mateo, parang nahulog mula sa mataas na lugar diretso sa putik. Hindi niya kaya. Nagsimula siyang baliw na magpadala ng mensahe at tumawag sa akin. Hindi ko sinasagot ang telepono. Dosa-dosa ng mensahe ang ipinadala niya, mula sa panunumbat tungo sa pagkatakot, hanggang sa huli ay naging pagsisisi. Andrea, nakmamakaawa ako, mali ako, talagang mali ako. Hindi ko sana pinakinggan ang mama ko, hindi ko sana sinabi sayo ang nawalang kwentang salitang yon. Isa akong gago.
Nitong nga nakaraang araw ay parang hindi na ako buhay. Hindi ko kaya sa bahay na to kapag wala ka, hindi kita pwedeng mawala. Bumalik ka na please. Ibibigay ko sa'yo kahit anong gusto mo. Hindi na kita husgahan pa kailanman. Nag-video pa siya na pinadala sa akin. Sa video, magulo ang balbas at buhok. Mamula-mula ang gemega mata. Mukhang exhausted na parang anino na lang. Tumingin siya sa kamera. Umiyak habang sinasampal ang sarili niya. Andrea, tingnan mo ako. Hindi na ako mukhang tao ngayon. Bigyan mo akong isa pang pakakataon please. Pangako magbabago ako. Binuksan ko ang video. Tiningnan ko ang lalaking dati kong minahal. Na ngayon ay nakatayo sa harap ng kamera at gumagawang ganitong klaseng murang pahinging tawat. Walang anumang epekto. Nakakatawa pa nga. Anong silbi niyan ngayon? Nung palihim kong pinasan ang lahat, nasaan ka? Nung pinalamig mo ang puso ko dahil sa bawat pamumuna mo, nasaan ka? Ngayon alam mong mali ka, huli na. Sa mundong ito, hindi lahat ng sorry ay pwedeng palitan ng okay lang. Hinawakan ko ang telepono ko at mabagal na nag-type. Nang nireklamo mong mamantika ang niluto ko, nagpupuyat ako sa pag-revise and design ko for the 4th time para sa project sa Friends. Nang nireklamo mong hindi malinis ang pagkakalampaso ko sa sahig, nasa video meeting ako sa kabilang bahagi ng mundo, sinusubukang kunin ang tiwala ang kliyente ko. Nang nireklamo mong malakas ang boses ko at hindi asal babae, nakikipagtalo ako sa supplier para makatipid sa budget ng studio. Mateo, ang mundo mo ay umiikot lang sa pakain at sa mga sinasabi ng mama mo. Habang ang mundo ko ay matagal nang lumampas sa naisip mo. Sinasabi mong alam mo na ang mali mo hindi dahil mahal mo ako, kundi dahil nawalan kang libreng kasambahay, nawalan kang ng taong mag-asikaso ng labada at pagluluto mo, at higit sa lahat, ang maliit mong ego ay nasugatan ng aking tagumpay. Kaya itago mo na iyang pagkamong luha, walang epekto sa akin. Pinindot ko ang send at blinok siya ng buong tapang at walang pag-aalinlangan. Alam kong ang nga salitang iyon ay parang patalim na sasaksak sa pinakamasakit na bahagi niya. Gagawing katatawanan ang kanyang self-pity at pagsisisi. Tama, hindi ko kailangan ang sorry niya. Ang kailangan ko ay magising siya at maramdaman ang sakit kung ano ang nawala sa kanya, at dalhin ang pagsisising iyon. Habang buhay na blinok, si Mateo ay nawala na ang paraan para makakontak, parang isang langaw na walang ulo na bumabangga kahit saan. Hanggang sa makaisip siya ang ibang paraan, nagpunta siya sa bahay ng mga magulang ko. Akala siguro niya, lahat ng magulang gusto lang nabuo ang pamilyang anak nilang babae, mas gusto nilang magkasundo kami kaysa mahiwalay. May dala siyang mamahaling prutas, imported chocolates, at signature cake mula sa Mary Grace, mga bagay na dati-rati ay pinanghihinayangan niya. Pagkapasok pa lang sa pinto, plak. Lumuhod siya at sinimulan ang drama, umaako ang kasalanan, sinisisi ang sarili, at nagmamakaawa sa mga magulang ko na tulungan siyang kumbinsihin akong bumalik, umiiyak nang may kasama pang uhok. Kung nun, baka lumambot pa ang puso ng nanay ko, pero nakakalungkot para sa kanya. Bago ako umalis, tumawag na ako ng matagal sa mga magulang ko. Hindi ako umiyak. Hindi nagreklamo. Kalmado ko lang naikwento ang lahat. Ano ang natinis ko sa nakalipas na 3 taon? Paano ako trinato ni Mateo at na kanyang ina? Kasama na ang plano kong ito, sinabi kong hindi ako naglayas, nagsisimula lang ako muli ng sarili kong buhay, ang nga magulang ko ay may pangunawa. Nang marinig iyon ang tatay ko noon, nagalit siya, gustong puntahan si Mateo. Pinigilan ko siya, pa, wek na po, ako na po bahala. Ang kailangan niyo lang gawin ay maktiwala sa akin. Nasaktan ang nanay ko, ngunit naiintindihan niya ang ugali ko. Kamukha ko ang tatay ko, may puride, may sariling prinsipyo, at kapag nakapagdesisyon na, walang makakapigil sa akin. Kaya nang lumuhod si Mateo sa harap nila, walang kahit anong awa sa kanilang nga mukha, kundi puro pagkabigo. Hindi man lang siya pinatayo ng tatay ko, nakatayo lang siya at nakatingin sa ibaba. Mateo, tumayo ka na. Hindi namin kailangan yan, boses ng tatay ko na puno ng hinanakit pero matatak. Pa, mali po ako, talagang mali po ako, tulungan niyo po ako. Umiyak si Mateo habang hinihila ang laylayan ang pantalon ng tatay ko. Umatras ang tatay ko para umiwas.
hindi namin pinalaki si Andrea para lang maging utusan ninyong mag-ina. Anak namin siya. Pinag-aral namin siya para maabot ang pangarap niya, hindi para apakan ibang tao ang pagkatao niya sa sarili niyang bahay. Nakita namin kung paano siya nahirap, Mateo, at masakit sa amin yon bilang nga magulang. Akala mo habang buhay na lang siyang magtitiis, ngayon na ayaw na niya, dito ka iyak, walang magagawa yan. Desisyon niya yan at bilang pamilya niya. Palagi kaming nasa likod niya. Kaya umuwi ka na. Bawat salita ang tatay ko ay parang martilyong pumukpok sa puso ni Mateo. Tulala siya, hindi makapaniwala na ang nga magulang ko na inaakala niyang mabait at madaling kausap ay magiging ganito kapursigido na ipagtanggol ako. Ang kanyang huling alas sa harap ng tatay ko ay naging isang malaking biro. Ang nanay ko mula umpisa hanggang huli ay walang sinabi, umiwas lang ang tingin ng may namumulang mata. Sa huli, direktang pinaalis ang tatay ko ang bisita. Kunin mo na iyang nga dala mo. Ikaw ang pumili ang daan mo, kaya ikaw rin ang dapat umako sa mga kahinatnan nito. Hindi nakapagsalita si Mateo at tahimik lang na binuhat ang nga handok niyang regalo, naglalakat ng nanlulumo palayo. Ang lahat ng ruta niya pabalik ay sinara ko na. Gusto niyang gamitin ang pamilya, ngunit nakalimutan niyang ako ang tunay nilang anak. Akala niya makokontrol niya ang lahat, pero hindi niya alam na kapag ang isang babae ay talagang nagising, ang kanyang pagiging desidido at pamamaraan ay hihigit sa kanyang imahinasyon. Wala na siyang paraan. Ang natitira na lang ay hintayin ang aking hatol. Isang buwan ang lumipas, umuwi ako ng Pilipinas. Paglapak pa lang sa Manila, hindi ako umuwi ang bahay. Dumiretso ako sa studio. Niyakap ako ng mahigpit ni Bianca. Reyna ko, welcome back at congratulations sa tagumpay. Nagbago ang studio. Dahil sa partnership sa France, nakakuha kami ng maraming malalaking proyekto. Abala ang lahat, ngunit kumikinang ang kanilang nga mata sa excitement. Ito talaga ang aking mundo. Hindi ko sinabi kay Mateo ang flight schedule ko, ngunit na-trace niya rin ito. Dahil sa isang maliit na detalye sa post ni Bianca, may bitbit siyang buke ng pulang rosas, magang nahinte sa international arrival gate. Paniguradong may inihanda siyang script. Lilingon ang lalaki, magyayakapan at iyak ang mag-asawa. Happy ending. Nakakalungkot lang, hindi ako sumusunod sa script niya. Kami ni Bianca ay lumabas sa VIP exit. Nang lumitaw ako sa parking lot, naka-black suit, suang sunglasses at may malamig na aura na parang hangin. Dun lang napansin ni Mateo at tumakbo siya ng balimula sa exit door. Andrea, Andrea. Tumatawag siya habang tumatakbo, nalaglag ang nga rosas sa sahig dahil sa pagmamadali niya. Pinaandar na ni Bianca ang makina, handang umalis. Suminyas ako na huminto, ibinaba ko ang bintana ng kotse, tinanggal ang sunglasses at tiningnan siya, ang nga mata ko ay napakalamig na parang hindi ko siya kilala. Humihingal siya, nakakapit sa pinto ng kotse, ang mukha ay may halong matinding saya at pagmamakaawa. Andrea, nandito ka na, namiss kita, umuwi na tayo please, nanginginig ang boses niya. Tiningnan ko siya na parang isang estranghero. Iyon ang unang pangungusap na sinabi ko sa kanya makalipas ang isang buwan. Bukas ang 9:00 umaga, makita tayo sa opisina ang abogado ko. Nag-freeze ang ngiti sa mukha niya. Ano? Andrea, anong sinasabi mo? Kinuha ko mula sa bag ko ang isang file at iniabot sa bintana ng kotse. Nga papeles para sa annulment at hatian ang ari-arian. Inihanda ko na rin ang settlement sa loop. Tingnan mo, kung walang problema, pirmahan mo na bukas. Ang bahay at sasakyan na nakapangalan sayo bago pa tayo ikasal, hindi ko kukunin. Ang ipon nating dalawa at shares sa studio, hinati ko pabor sayo. Napakalamig at kalmado in boses ko. Ang mukha ni Mateo ay mula sa pagkapula naging putlang-putla. Tiningnan niya ang papel, nanginginig ang buong katawan. Hindi ako papayag sa annulment. Hindi ako pumapayag. Halos isigaw niya ito. Isinuot ko ulit ang sunglasses ko at bahagyang ngumiti. Tinaas ko ang bintana ng kotse, pinuputol ang nakakawang mukha niya. Tara na, apak ni Bianca sa gas. Ang itim na Porsche ay humarurot. Sa rearview mirror, palit ng palit si Mateo.
Hinabol niya ang kotse ang ilang hakbang tapos lumuhod siya. Sa gitna ang ganak kalat na bulaklak parang batang inabandona. Nakakatawa. Kung alam mo na sanang mangyayari ito, ba't pinaabot mo pa sa ganito? Ang pagsisisi mo, ang sakit mo para sa akin ay isa lamang dekorasyon na huli ng dumating. Ang bago kong buhay ay magsisimula na ng tuluyan ngayon. Kinabukasan Gudevatano la umaga. Hindi sumipot si Mateo sa opisinang abogado. Sa halip, kinalatkad niya ang nanay niya at galit na sumugot sa studio ko. Namutla sa takot ang babaeng resepsyonis at tinawagan ako agad. Isang pangungusap lang ang sinabi ko. Papasukin mo sila. Sa opisina, pagkakita pa lang sa akin, nakiba na agad ang timplaing mukha ang nanay niya. Nawala ang pagiging matapang. Tumakbo siya. Nanginginig ang boses na parang iyak. Andrea, ang mabait kong manugang, nakauwi ka na pala. Iaabot sana niya ang kamay niya, pero umiwas ako. Nahawakan niya ang hangin, napatigil saglit at itinuloy ang drama. Mali ang mama, madaldal si mama, nalilito ako. Isipin mo na lang na matanda na ako, bigyan mo na sana ang isang pagkakataon si Mateo. Ogot pok tapos plok, lumuhot na naman si Mateo. Mukhang salop ng isang buwan na ito, pagluhot na lang ang naging solusyon niya sa lahat ng problema. Andrea, nakmamakawa ako, wag mo akong iwan. Talagang alam ko na ang mali ko, magbabago ako, kahit anong sabihin mo susundin ko, nagtulungan ang dalawa, gumanap ng isang kumpletong family tragedy. Ang nga empleyado sa studio ay nagsisiksikan sa labas ang pinto at nagbubulungan. Tiningnan ko sila ng malamig. Tapos na ba kayong umarte? Hindi malakas ang boses ko pero sapat na para patahimikin ang buong kwarto. Tumigil ang iyakan. Napatigil din si Mateo. Ngumiti ako ng bahagya, binuksan ang drawer at kumuha ang telepono at isang maliit na voice recorder. Pinindot ko ang play. Malinaw na maririnig ang bawat salita. Ito yung recording na iniwan ko sa likod ng paso no ikalawang araw nang dumating siya sa bahay. Ang malupit na boses ang anani ni Mateo. Anak, ang babae dapat kontrolado, hindi pwedeng laging sinusunod. Kapag marami siyang ginagastos, dapat paksabihan. Kapag hindi masarap magluto, dapat kutiyain. Kung hindi, ayat iyan sa ulo mo. Ang nahihiyang boses ni Mateo. Ma, hindi naman siya ganun kasama. Anong hindi kasama? Tingnan mo kung anong na binibili niya. Makakabuhay ba ang ganyan? Kailangan ipaalam mo sa kanya kung sino ang nagdedesisyon sa bahay. Kailangan niyang maintindihan na tungkulin niyang paksilbihan ang asawa at ang biyenan niya. Nagpatuloy ang recording. Ang bawat salita at pambubuyo niyang ibaba ang pagkatao ko. At ang pagtukoy niya sa aking tungkulin ay malinaw at nakakahiwa. Ang buong opisina ay tahimik na tahimik. Nag-iba-iba ang kulay ang mukha ang nanay niya naging pula. Naging puti, tapos naging berde, nakanganga na parang isdang tinanggal sa tubig, hindi makapagsalita ang kahit ano. Si Mateo naman ay putlang-putla na parang abo, nakaluhod sa sahig, nakatingin sa akin na parang nakakitan isang nakakatakot na estranghero. Siguro hindi niya naisip kailanman na ang masunuring asawa sa kanyang paningin ay magtatago ang ganitong alas. Pinatay ko ang recorder, inilapak ang telepono at recorder sa mesa. Gumawa itong tuyo, maikling at malamig na tunog. Gusto niyo pa bang pakinggan? Tiningnan ko sila. Mayroon pa akong recording kung saan pinakpaplanuhan ninyong dalawa na hayaan akong mamatay sa gutom hanggang sa gumapang ako pabalik. Gusto niyo i-play ko na rin. Nanginig ang katawan ang nanay niya. Muntik nang bumaksak si Mateo. Tumayo ako at lumapit sa harap nila, tumingin sa ibaba. Hanggang sa sandaling ito, iniisip niyo pa rin ba na kapani-paniwala ang pagsisisi ninyo? Wala akong charity, at wala rin akong oras para manood ang drama niyo. Ang annulment papers pipirmahan niyo o hindi? Kung hindi, ipapasa ko ito sa korte at maghaharap tayo doon. Sa oras na iyon, ang recording na ito pati na rin ang lahat ng ebidensya kung paano niyo ako sinakal mentally sa kasal na ito, ang magiging ebidensya ko para mapabilis ang proseso, kayo pumili. Ang bawat salita ay may hatol. Pupunitin ko ang huling pagbabalat kayo nila at ihahagis ang katotohanan sa kanilang nga mukha. Ang ngaluhang iyon ay magiging mura at nakakatawa sa harap ng ebidensya.
Ang pag-atake sa pinakaugat nila ang aking estilo. Sa harap ng hindi may tatanging ebidensya, lahat ng pagtatangka ni Mateo ay naging walang kwenta. Alam niya, kung hahantong talaga ito sa husgado at dederetso sa kaso, mas matinding pagkatalo at kahihiyan lang ang abutin niya. Sa huli, nanginginig ang mga kamay na pumirma siya sa kasunduan para sa annulment. Nakaupo sa tabi niya ang kanyang ina, na tila naubusan ang lakas, napabagsak sa upuan, blanko ang nga mata. Marahil hanggang sa mga oras na iyon ay hindi pa rin niya lubos maisip na ang manugang na palagi niyang minamaliit ay makakarating sa ganito kalayo. Naging maayos ang pag-usap para sa legal separation at hatian ang ari-arian dahil ang inihain ko ay pabor sa kanya. Kinuha ko lang ang bahagi ko sa shares ng studio. Nakuha niya ang malaking bahagi ng pera namin na naipon matapos kaming ikasal. Wala na akong hiningi pang iba. Ang kailangan ko lang ay kalayaan. Pagkatapos mahiwalay, parang nakalaya ako mula sa isang nakakasakal na yuktong aking buhay. Ibinuhos ko ang buong enerhiya ko sa aking karera. Ang partnership project namin sa France ay naging matagumpay ng higit pa sa inasahan. Kumalat ang pangalan ng studio, at sunod-sunod ang pagdaksa ng mga order. Pinalaki namin ang operasyon at lumipat kami sa isang high-end office building sa gitna ng lungsod. Naging sikat akong batang designer sa industriya, palaging naimbitahan sa mga forum at seminar. Bumili ako ng bagong sasakyan at isang penthouse studio na may maluwang na rooftop. Ginawa ko ang lugar na iyon na isang hanging garden. Sa libreng oras ko, umupo ako roon, umiinom ng tisaa, nagbabasa ang libro, o tinatawag si Bianca para mag-barbecue. Ang buhay na palagi kong pinapangarap ay nakatotuna. Sa kabilang banda, si Mateo, matapos mawala ang kanyang all-around na kasambahay, ang buhay niya ay nawi sa kaguluhan. Dahil sa matagal na pagkalukmok ng isip niya, madalas siyang nakakamali sa trabaho at isinantabi na ang pamunuan. Siya at ang mama niya, 2 taon na parehong tamat at mahilig manisi. Nakatira sila sa isang bahay na laging magulo, at naging pang-araw-araw na nilang gawain ang pag-away. Sinisising ina ang anak sa hindi pagpigil sa asawa, at sinisising anak ang ina dahil sa labis na pakikialam nito nun. Dahil sa mga tsismis at usap-usapan ang kanilang nga kamag-anak, ni hindi nila magawang iangat ang kanilang nga ulo. Balita ko, dahil sa sobrang depresyon ng ina niya, bumagsak na rin ang kalusugan nito. Pagkalipas ng 1 taon, sa isang National Design Conference, inanyayahan akong magsalita bilang kinatawan ng mga outstanding young designers. Suot ang isang custom-made white suit. Sa ilalim ng spotlight sa stage, may kumpiyansa at kalmado kong ibinahagi ang aking design philosophy at entrepreneurial journey. Umalinggaw ang palakpakan mula sa ibaba. Nang matapos, bumaba ako ng tablado. Sa gitna ng tao, nakita ko ang isang pamilyar ngunit estrangherong mukha si Mateo. Hindi ko alam kung paano siya nakakuhang ang tiket. Nakatayo siya sa isang malayong sulok, tahimik na nakatingin sa akin. Kumpara sa kanya nung 1 taon, mas haggard siya ngayon, numipis ang buhok, madilim ang nga mata, at ang lumang suit na suot niya ay masyadong maluwag para sa kanya. Tiningnan niya ako, ang kanyang nga mata ay punong sari-saring emosyon, pagkagulat, pahanga, at pinakamarami sa lahat, pagsisisi. Nakatitigan kami ng 1 segundo. Hindi ako huminto, walang ekspresyon. Tahimik ko lang inalis ang tingin ko sa kanya at naglakat patungo sa mga taong nahihintay sa akin. Nasa magkaiba na kaming mundo ngayon. Ang pagsisisi niya ay wala ng kinalaman sa akin. At ang aking liwanag, wala na rin siyang karapatan para abutin. Iyon ang pinakatamang parusa para sa kanya at sa kanyang ina. At iyon din ang pinakakarapat-dapat na sagot para sa aking sarili. Wakas.